Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Sana yung tatalakayin ko sa abogado ni Alice Go, pero mas nagkano ko rito 21 hours ago ito. At meron 293,000 views. Ha? Ang sabi rito, itinuturing ng AFP na seryoso ang pahayag ni Senador Amy ukol sa missile ng China na nakatutok sa bansa. Utik yan. Magbigay ko tayong reaksyon dito. Mag-comment po kayo dito tungkol dito kay Amy Marcos na kung anong sinasabi nito. Detalyo sa mga pangunahing balita. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryoso ang mga impormasyon na sinabi ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa umano'y mga nakatutok sa bansa ang hypersonic missiles ng China. At dahil dito, makikipag-ugnayan si... Seryoso nga yan, kung totoo yan. Na nakita ditong si Amy ito, no? Tuloy. Sila sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Lalo na at nakasalalay rito ang seguridad ng bansa. Amayan Ali. Yun ang dapat talaga, mga friend. Kailangan alamin nila kung saan nakita ni Amy Marcos yan, no? Yang nakatutok na pala sa atin ng mga missile. Tuloy. Kaya dagdag pa ng senadora, galit umano ang China dahil sa pagtatatag ng EDCA site sa bansa kasamang Estados Unidos maliban pa sa mainit na tensyon sa West Philippine Sea. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark. Alex, ayon kay Senador Amy Marcos, 25 lugar dito sa bansa nakatutok itong mga missile, hypersonic. Puta, grabe 25 na lugar sa buong Pilipinas nakatutok. Ang 25, anak ng putik. Sa kaya na, ano ko to? Missile ng China. Kasama raw dyan ang 3 lugar, kabilang ang Batanes, ang Subic at ang Ilocos, kung saan daw nakadeploy yung BrahMos missile ng Pilipinas. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila. Okay, magbigay ko kayo komento rito sa kay Amy Marcos sa kung sasabihin to, no? May pakialam naman China kung kumampi tayo sa Amerika. Ha? At ano pakialam ng China kung nagbigay tayo ng EDCA site sa Amerika? Ikakapi nga natin Amerika di ba? May mutual defense treaty nga tayo Meron ba tayong ganun sa China? Ang ginagawa sa atin ng China, Senadora, binubuli tayo sa West Philippine Sea sa sarili nating karagatan. Ituloy mo. Yung EDCA sites, talaga mainit ang ulo. Usap-usapan ngayon ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account kaugnay sa umano'y planong pag-atake ng China sa bansa. Galit daw ang China dahil sa pagtatatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa kasama ang Estados Unidos. Dagdag pa raw dyan ang mainit na sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Anong pakialam ng China? Ba't ba nakikialam China sa Pilipinas, Senadora? Ha? Bakit sila nag-uutos? Sila, ano yun? Province of China na ba tayo? Natakot talaga ako habang umiinit. Huwag kang Senadora. Alam mo, pag yung kape ka ng kape, talagang magiging matatakutin ka. Tuloy. Sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon ang plano. Ayon pa sa Senadora, nakatutok na ang mga hypersonic missile ng China sa 25 lugar sa bansa. Kasama umano riyan ang Batanes, Subic at Ilocos, kung saan nakapwesto ang BrahMos missile na nabili ng Pilipinas sa India. Sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung... Ano ba trabaho?
Department of National Defense ka ba, Senadora? Dapat ang nagsasalita niya si Gibo. Tsaka yung mga Armed Forces of the Philippines, yung nalalaman mo ng mga kung ano-anong nakatutok na rito sa Pilipinas. Masakit ulo ko dito, no? O tuloy mo. Pero yung ibang bansa, yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Durog? Ano bang klase? Ang Armed Forces of the Philippines, itinuturing daw na seryoso ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Marcos. Ayon kay AFP dapat lang. Ito, dapat ito busisiin ito eh. Itong si Aimee na ito eh. Kung saan niya nakuha yung impormasyon niya ito eh, no? Abay wala pa sa Department of National Defense, meron na sa kanya. Maliban na kung may bolang kristal din to kagaya ni Harry Roque. Tuloy. Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda silang makipag-ugnayan sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Dapat lang. Handa po kaming makipag-coordinate at makipag-ugnayan po sa ating good senator, kay Madam Senator Aimee Marcos po, upang makuha ang mga detalye at ang Armed Forces of the Philippines po ay makagawa ng nararapat na aksyon para masiguro po natin ang kaligtasan ng ating bansa. Ang ilang miyembro ng Japan House of Representatives na kasalukuyang nasa bansa, nakahanda raw magkaloob ng tulong sa Pilipinas upang hindi na maulit ang insidente sa Ayungin Shoal noong June 17. Ngayong buwan, inaasahang malalagdaan na rin ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Malaking tulong daw ito sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. This will be a very historic activity considering that the international community now understands a broad united front has to be put in place in order to check any attempts to disrupt the rules-based international order. Hindi lamang ito laban ng Pilipinas, ito ay laban ng ibang bansa sapagkat ang international law ang dapat manaig dito. Samantala, tumanggi naman ang AFP na magkomento sa pahayag ng Russia kaugnay sa muli nilang pagdevelop at pagdedeploy ng nuclear missile. Sa harap daw yan ang pagdadala ng kaparehong missile ng Amerika sa Europe at Asian countries, kasama na ang Pilipinas. Alex, tumanggi naman ng Department of National Defense na magbigay ng komento kaugnay dyan sa naging pahayag nitong si Senator Aimee Marcos. Wala raw basihan yung paglalabas nila ng reaksyon dahil hanggang sa ngayon ay hindi raw nila nakikita o nababasa yung plano na sinasabi nitong senadora. Alex? Dapat, Marno. Kaya nga, mas magaling pa yung si Aimee kaysa doon sa Department of National Defense. Utik yan. Tuloy. Na mai-communicate ni Senadora ito sa mga direct na mga ahensya ng pamahalaan para sila mismong kumausap sa China kung totoo ba itong mga binabanggit ng Senadora. Yes, Alex. Kaya nga itong sa panig ng AFP, sila mismo yung magre-reach out dito sa tanggapan ni Senator Aimee Marcos para kumuha ng karagdagang detalye. Dahil sabi nga nila, seryoso yung mga impormasyon na yan kung yan ay may katotohanan. Pero alam mo naman, itong AFP ay may mga different sources. Ito ay may sariling intelligence unit at kung may mga ganyang impormasyon na nakukuha ay sinisigurado naman ng AFP na ginagawa nila yan ng kaukulang aksyon para matiyak yung kaligtasan ng buong bansa. Alex? At Mark, kung sakali mang totoo itong mga ibinulalas ni Senadora Aimee Marcos, anong sabi ng AFP? Meron ba tayong panangga dyan? Yung baba. Alex, hindi nagbigay ng detalye itong AFP, no? Patungkol doon sa kapabilidad natin na ipagtanggol itong bansa mula dyan sa mga sinasabing hypersonic missile. Pero ayon mismo kay Senador Aimee Marcos, maging ang Amerika, sinasabi niya na hindi raw kayang pigilan itong mga hypersonic missile ng China. Pero Alex, ang AFP nagiging matipid sa pagbibigay ng impormasyon. Kaugnay nga, particular dito sa sinasabing BrahMos missile din, no? Actually, may mga binili tayong BrahMos missile sa India, pero hanggang sa ngayon ay walang impormasyon na binibigay ang AFP kung ito bang mga missile na ito ay nakadeploy na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Aguinaldo. Ay nako mga boss.
alam nyo, kung ako tatanungin ninyo, dapat itong si Amy Marcos na to talaga ipatawag to ng AFP. At tanungin to kung ano, kung nanaginip lang ito, kung ano to, kung saan niya nakakuha yung sinasabi niya na yung plano ng China. Kung sino, putik yan. Ang taki mo views na ito, no? 293,000 views. 21 hours ago, dahil lang dito sa sinabi nito si Amy Haba-Nababa, na nakakita siya ng plano ng China, na nakatutok na pa raw dito yung mga missile. At ayon sa kanya, pag umatake raw itong China, hindi raw ito yung mga tao ng China na pupunta para makipaglaban. Hindi. Pipindutin na lang. Kaya rin yung sabi ni Digong na isang pindot lang tayo, wala na tayo sa mapa. No? Kaya dapat makisama sa China para hindi tayo pindutin. Ewan ko. Dasal na lang mga friend. Kung ganito ano to Pero ano katatakot mo? No? Yung China pumunta South Korea, pinagboboba lang yung mga ano la doon, pinagbababaril na nga ito doon sa, basta yung mangingisda sila sa hindi nila karagatan, binibira sila Argentina, binira rin sila. Wala naman putik yan. At saka, bakit tayo gigirahin ng China? Anong ewan ko, no? Tayo na nga binababoy ng China Mga pogo, nakapasok na lahat dito. Yung mga puro mga illegal na putik yan. Ang hirap itong mga Mano man lang, Amy, tinawagan mo yung kapatid mo. Kapatid mo naman yung si Excellency. Tol, may nakita ako, tol. May nakatutok na pala sa atin na mga missile. Hindi yung magsasalita ka sa alam niyo yung nakuha impormasyon nito kung totoo nga ito napakadelikado to talaga, di ba? Dapat yan, nililihim na niya na may alam tayo sa nakatutok doon sa bansa natin na sinasabi nito si Amy na to. Di ba? Para hindi yung galit yung China dahil nagpaano ka ng EDCA site dito, ganito, nakipag tayo sa Amerikano. Hindi ko makuha. Hindi ko kaya isipin bagay. Man tayo pero Diyos Mariosep, ano ba to? Dapat ni-report, tsaka yun na nga. Bakit siya makakaalam? Yung Department of National Defense nga, mayroon naman mga yan confidential pa niya na para malaman nila kung anong ginagalaw ng China, whatsoever. Ano ba ito si Amy Marcos? Ba't siya nakaalam? Saan niya nalaman? Yan ang dapat, mga friend. Itong sinabi nito, itong Amy na to, dapat ito, imbestigahan to. Pilitin nila to. Saan mo nakakuha yung balita mo? Mukhang nahawa na yata rin to kay Digong Hindi, joke-joke lang. Baka mamaya ganun sasabihin ito. Baka Hindi, kayo naman, joke-joke lang yan, joke-joke. Putik yan. Ewan, mga friend, ano to? Takin mo, dapat yung mga ganyang, nalaman mo na ganyang klaseng kagrabe na pwedeng 25 bayan nakatutok yung mga missile na sa Pilipinas. At ano pa siya, hindi sila nakatutok na sa atin. Hindi kayang banggain ng Amerika yung missile na yan. Hindi nila kayang sanggayin. Putik yan. Kung talagang kakanain China, di sana yung Sierra Madre na kinakaanuhan nila doon na yun na tirahin na nila. Ewan ko, no, mga friends, sakit sa utak, no? Ano itong pinagsasabi nito?
Magbigay nga po kayo ng komento, mga boss. Ano masasabi nyo rito sa ano na to, dito sa babae na to, no? Ako, kung ako tatanungin nyo, mukhang nasobra no ito sa kape. Oo. Paano niya nalaman? Yan dapat alamin ng Armed Forces of the Philippines tsaka ng Department of National Defense. Kausapin nila to. Eh, katapusan na ng Pilipinas. Yung nakita nito, katapusan na ng Pilipinas eh. Oh, 25 missile nakatutok na raw dito dahil gagalit daw yung China dahil nga doon sa mga EDCA site na pumayag daw tayo tapos nakipag daw tayo sa anak ng pating yan. Pakialam ng China sa Pilipinas. Ba't ba nakikialam ng China sa Pilipinas? Oh. Not unless yun na nga na ano na pala tayo, wala kamalay-malay nagkaroon na ng ano, pero hindi nga po pwede maski ba nakipagkasundo si Digong sa China Hindi naman sa kanya yung Pilipinas Di ba? At sinabi na nga rin ni Marcos, kung ano man yung kasunduan na pinasok dito si Digong, pinawawalang visa ko yan. Oh, di ba? Ang problema nga mahina Totoo lang. Oo. Wala. Ano kasalanan ko? Yung gentleman's agreement, Parmali, Topogo, ano pa? Kay Laila de Lima o si Laila de Lima pa binabantaan, Para ba sinasabi nila nitong si Duterte na nakalaya, parang ganoon Pinalaya na kita, Huwag ka na namang humanap ng gulo na pagsisisihan mo, Parang ganoon, Yun ang dating sa akin, Pinalaya na kita, gaganti si de Lima. Siyempre naman, alam nga namang hindi ka umano. Di ba? Itong tao na to talaga nagpakulong sa kanya, saka ito yung sinasabing justice, yung si Aguirre, di ba? Kaya nga babalikan sila dahil naghirap naman si Laila de Lima. Di ba? Dahil sa ginawa nilang gawa-gawa, man ang mga testigo nila puro ex-convict, mga preso, no? Ewan ko, mga boss. Hindi sa pinupuri ko yung matandang Marcos, Nung panahon ni Marcos, wala to. Ano pa nga ito, Yung nanay nito, kadilawan pa nga, di ba? Inaamin naman niya, nanay niya, Flory Aquino, di ba? Tsaka yung Marcos, no? Yung matandang Marcos. Tungkol sa droga rin yata yung kay Limsing, di ba? Tungkol sa droga. Pinapiring squad ni Marcos yun. Eto. Anong nato? Ito si Digong. Ang pinapiring nito, yung mga nakachinelas. May nagawa ba yung China? Wala, purong Chinese si Limsing, Pinapiring squad. Ay, nako. Mag-collab na tayo. Balik tayo dito kay Haba na Baba. Dito kay Aimee. Magbigay ho kayo komento, mga boss. Naniniwala ba kayo sa pinagsasabi nito? Ito si Aimee Marcos nito, no? Sad to say, mananalo pa to. Kung darating na eleksyon, mananalo pa to. Magre-re-election yata to, di ba? Re-electionist ba to si Aimee Marcos? Parang gano'n, di ba? Hindi ko na inintindi mga yan, sa totoo lang. Kaya lang, yan. Wala anong ginagawa? Senado, no? Tapos yung Binay naman, saka yung Cayetano, nagbangayan din sa Senado. Dahil doon sa pinapatay yung Senate building na ang mahal-mahal, ilang bilyon. Putik yan. Kaya kung minsan, gusto kong na buti pa nung panahon ng Marcos Sr., walang Senado, walang Kongreso Sa totoo lang, kung nagamit lang mabuti ni Mako yung martial law na yun, napakaganda nun, sa totoo lang. Walang eleksyon, ang tipid sana napakatipid. Napatakbo naman niya, 20 taon, di ba? Kaya lang, yun nga, matanda na Hindi niya na nakontrol ng todo. Hindi kagaya nung kalakasan niya. Yun nangyari ron
Yung katandaan na niya no? Paulit-ulit ako mga boss. Hindi ako niniwala na si Marcos ang nagpatira kay Ninoy. Hindi ako niniwala doon. Alam ni Ninoy na matatapos na siya. Oo. Parang parang alam niya na Oo. Mahirap pong pag-usapan yan, pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako niniwala si Marcos ang nagpapatay dyan. Ito. Kasi nga, di ba? Ulitin nyo. As you can see, I'm wearing a bulletproof vest, but if they shoot me in the head, I'm a gunner. Your camera must be quick. This will only take seconds. I might not talk to you anymore after this. Tsaka yun nga ako paulit-ulit. Kung hindi gonggong si Marcos Sr. para ipatira siya dahil alam na sa kanya babalik Siya ang magiging suspect sa pagkapatay. No? Hanggang sa ngayon, hindi naman malaman kung sino nagpatira kay Ninoy, di ba? Ilang taon na upo si Cory, ilang taon na upo si Pinoy. Walang malaman kung sino mastermind, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Pero hindi ako naniniwala si Marcos ang nagpakana kay Ninoy Aquino. Hindi po. Hindi ho ganun kabobo yung Marcos para gumawa ng gano'n. Tsaka masyadong bulgar na bulgar Hinana siya mismo doon sa sa hagdan. Ilang beses ko inulit yung video niyan. Masyadong baboy. Parang hindi pinlano ng may utak parang ras. Pagbukas ng pinto, si Ninoy nanggaling sa likod, wala akong nakababa sa harapan, bit siya. Pagbukas ng pinto, bumilang ako ng ilang 1, 2, 3. Pumutok na tapos na si Ninoy. Mataas yung hagdan Hindi ho makakababa ng ganong kabilis sa tarmac at doon babarilin yung Ninoy. Hindi. Doon pa lang ho sa hagdanan, tapos na. Magkulab na ho tayo, mahirap pong balikan yan, pero hindi ako niwala na si Marcos Sr. ang nagpadali dyan. Hindi. Plano. Hindi mo maintindihan kung sino pumlano niyan. At saka yan pa paulit-ulit. Ang gamit ng pasaporte ni Ninoy nung bumalik ko siya rito, Marcial Bonifacio. Kasi nga hindi niyo pasaporte yung gamit, hindi ho. Marcial Bonifacio ang passport niya. Hindi naman siya nagpalit ng muka. Ba't siya nakatuloy? Marami yung yan. Talagang yung pagkayari sa kanya planado nang hindi natin malaman kung sino ang pumlano, pero hindi ho si Marcos. No? Para sa akin hindi ho. Ewan ko yan ang aking Balikan natin to si Amy, napunta tayo dyan sa Marcos Basta hindi ako niniwalang kakanayang bluff lang ho yan. Senadora, huwag ka nagkakape. Bluff lang yan, hindi yan babanat. Takot lang din yan. Bakit? Kung tayo lang, dami nating kakampi, di ba? Lokohan. Baka may bolang kristal din na napanood to. Si Jaime Marcos na to. Mag-collab na po tayo, mga boss. Pero yun nga, dapat seryosohin yan. Yung pagkasabi niyan. Malay mo patawag niyan si Jaime Marcos, Armed Forces of the Philippines, saka Department of National Defense. At tanungin nyo kung saan niya nakalkal yan, kanyang impormasyon na titirahin tayo ng China ng missile. May nakatutok sa atin missile at ganon. Interviewin nyo mabuti yan. Baka nga yun lang, sobrahan lang sa kapian. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ayan na naman ang mga Duterte clan. Umarian na naman ang estilo nilang bulok. Kaya yan, nagbubunga nga ngayon kasi kulang yan sa pansin at halos walang bilib ang mga tao sa kanila. Lalo pa
at lumalabas na din ang mga baho nila. Akala nila forever na nasa poder sila at malakas pa din sa masa. Ay nako, buti nga totoo yan. Lahat may katapusan, di ba? Elizabeth Iscari ulit. Salamat at inamin din ni Digong na ito nalaos na daw siya. Lahat yan, arte lang yan, Elizabeth. Laos na ako, wala ako pira. O, ganun lang. Alam niyo, sa totoo lang. Nung nakita ko yan, nung kumakandidato Pangulo, sabi ko, anong klase itong tao na to ako? Kasi hindi ko makalimutan yung mga ngak-ngak niyan eh. Yung pag ako nanalo, mag-jet ski ako, pupunta ako, tutusok ko. Meron pang sinabi yan eh. I tell you people, don't vote for me because it's gonna be bloody. Kikita ang purinarya. Ubusin ko yung mga pusher na yan, mga ganun ito, mga salot, kung ano sabi niya, no. Ibang klase nga yung ano niyan eh. Ewan ko kung anong biniliban ng tao dyan, totoo. Pero paulit-ulit ako, no. Anong klaseng, hindi ako na, yung administrasyon noon eh. Nila Pinoy, oo. Bakit pinapayagan nilang nakatakbo yan? Substitute candidate. Ang sinabit niya si Dino, kandidato para mayor. Siya tumakbo para pangulo. Dapat doon, pero hindi ko alam kung paano nangyari. Napakahina para sa akin. Dapat doon, disqualify siya eh. Kasi, late filing siya eh. At yun nga, substitute candidate siya. Oo, di ba? Paulit-ulit ako, baka ako kaya pinayagan yan. Ang buong akala nila, the more the merrier. Mas mananalo si Mar Rojas. Di ba? Wala nangyari. Nagkamali sila. Kaya ito, inabot. Pwede na siya ma-disqualify kasi candidate nga siya for president at ang pinapalitan niya, umaatras si Dino, kandidato para mayor. Di ba? Tuloy natin ito, mahaba po ito eh. Saan tayo? Kaya ka nalaos kasi sa mga ginawa mong mga kasalanan sa aming mga Pinoy na halos ibinenta mo na sa Chino ang ating bansa at sa dami ng nahurakot nyo sa kaban ng bayan at libo-libo mong pinapatay sa mga mahihirap, ang mga mahihirap na sa war on drugs mo puno at inilagay mo sa alanganin ng ating bansa sa dami ng pogo dito na puro illegal ang pinaggagawa. Yan ang mga kasalanan mo sa ating bansa, kaya bumantot pangalan mo at nalaos ka na. Nalaos ka na. Kayo, ang mga angkan mo, kawawang Pinoy. Totoo. Hindi na malalaos yan, Elizabeth. Hindi siya malalaos dahil yun nga yung kanyang mga pinaggagawa. Hindi makakalimutan ng tao yung kanyang ginawang panaginip. Kaya mga si Laila de Lima pa ngayon tinatakot niya. Putik yan. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa buong pamilya. God bless. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Kahit na sino sa mga pamilya ni Digong nyo ay na talagang ay hindi dapat paniwalaan. Kung umasta ay akala nila marami pang naniniwala sa kanila. Pinaglalaroan na lang ang Pilipino. Totoo yan. Hindi lang Pilipino. Pati batas. Untaxable siya eh. Raul Villanada ulit. Balik na rin yung lahat na sinasabi nila. Nilalan silang ating mga kababayan. Totoo yan. Yung daming tang eh. Librado Ludovico ulit. Ay, shout out Dapat kayong mga Dutertaning ang hindi dapat paniwalaan. Sabi nga ni Kapersi, lahat na sasabihin ninyo, ang lahat na sasabihin nito ay kabaligtaran, lecheng, yawang, hindoropot, may ulo ni Librado. Ferdinand San Juan, shout out Good evening, Karoke. Karox, isang pangungusap lang po. Magising na sana ang katotohanan ng mga taong bayan. Hilo na po tayo sa mga chubibo. In English, ride on the Ferris wheel. Pasensya na po kayo sa English ko. Dasal lang po tayo. AJ Reyes, shout out. Good evening, Sir Roque. Gago lang maniniwala sa matanda na yan. Dami pa rin tanga at bobo na tao.
Ikaw naman, AJ. Communicable disease nga ngayon yung katangahan eh. Tignan mo yung mga Hilary Roque, dati matitino yan, tignan mo ngayon. Ay naku, Lord. Federico Mandak, shout out. Sabi ni Digong, wag daw paniwalaan si Sara. Bakit si Sara lang? Dapat lahat kayong mag-aarma. Ang hindi paniwalaan, ginagawa ninyong laruan ng politika at taong bayan. Hanggat walang nakakaisa para labanan si Digong, hindi matatahimik ang ating bansa. Totoo yan, Federico Mandak. Kaya nga ako sa'yo, di ba? ICC na lang ang pag-asa para magkaalaman na kung talagang nag-aaway ang Marcos at Duterte. Ha? Pag hindi nakikooperate ang gobyerno ni Marcos sa ICC, ibig sabihin, nigloloko lang nila tayo. Kasi pag hindi siya nakikooperate, automatic pinoteksyonan niya si Digong. Wala nang ibang explanation doon. Wala na eh. Supreme Court na nga nagsabi, may jurisdiction, unanimous ang sabi, decision ng Supreme Court na mayroong sa atin, jurisdiction sa atin ng ICC. From the time na ganito, up to the time na nag-withdraw si Digong nyo. Kaya walang wala. Ang isa lang ang rason nito si BBM na to. Niloloko lang tayo ng Duterte sa Marcos. Tapos na po yun. No? Si Marcos hanggang hindi pa umiimik tungkol sa mga nangyayari sa Pogo. Diba? At kasabi-sabi ni Speaker, hindi ka dapat tanggalin yan. Yung mga illegal lang. David Ali Mendoza, shout out. Karox, good evening po. Diyan si Tandang Fentanyl ay di na po dapat pinagpapansin. Tama. Kaya na lang natin silang magsisigaw kung ano ang gusto nilang isabihin. At saka di na po dapat pinaniniwalaan ng mga Duterte. Puro yabang lang sila. Totoo yan, David. AJ Reyes ulit. Sir Rox, no comment ako sa Marcos Duterte. Ginagago lang tayo niyan. Drama pa more. Pag nandito sa RW, wala di ko ganun kadali lumusot itong mga pinagagawa nito. Sang-ayon ako sa dyan, AJ. Kaya nga, tayo na lang natin ICC. Kalat ni Baya, shout out. Ito. Bernardo Chansing, shout out Puro naman balabag. Lahat na sinasabi mong bangag kang digunggong ka. Ikaw pasok sa Pogo ng incheck. Wala nang maniniwala sa iyo. Kundi mga asong kalisin na kampon mong mga gunggong at tanga. Masyadong mainit ang ulo ni Bernardo Chansing. Friend Shelvin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out July 7 Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa India, sa Italy. Eman Scalona, shout out. Sabi ni Tia Deli, Sus Mario Joseph. Isa pa lang. Saan po ba siya? Hi. Napainom po ba siya ng pang-kontrabulate? Patay tayo dyan. May mali ko dyan, Tia Deli. Kalat ni Bayaw nito. Wag na nating pag-aksayahan ng panahon. Yan si paring Ruding. The more na pinapansin natin yan, ay the more na ginagago tayo ni paring Ruding ng harap-harapan. Totoo yan, kalat ni ka, ha? Bernardo Chansing ulit, Sayang kikitain nila ni BBM at Romualdez sa Pogo. Kaya tuloy lang ang ligaya ng mga sungkab. Totoo. Ren Sherwin ulit, Naku ang malupit na ang palaya talagang ayaw tumigil. Ano po? Putol-putol yung comment mo ngayon, Tia Delica. Dapat isang talata lang para masarap basahin, ha? Alberto Laero, shout out, Karoke, bakit ayaw nilang i-disconnect ang power ni Digong Duterte sa mga sindikato sa ating gobyerno? Sabi ni ex-Senator Antonio Trillanes, ang nagtatag si Digong Duterte, bakit ayaw i-connect ni BBM ang power ni Digong Duterte sa ICC? Tingnan natin kung hindi makat off ang pagka-high voltage ni Digong Duterte, Karoke. Totoo yan. Johnny Bigood, shout out,
Gandang gabi ka, Roque. Yan din ang napupunta ko dito kay BBM. Parang lumalagay lang siya sa gitna. Oo. Ayaw niyang mapasama sa mga tao. Kaya ginagawa niya ang tama hanggat maaari. Pero ayaw niya ring mapasama kay Digong. Yun ang problema. Ay, galing din ni Johnny Bigudo. Pares tayo ha. Kaya hindi niya na rin ito masyadong ginagalaw. Kaya mahirap din ang kalagayan ni PBBM para siyang naging balimbing o sala sa init, sala sa lamig. Oo. Pero yun nga, Johnny, ICC is the name of the game. Wala siyang dapat gawin eh. Hindi niya kasalanan yan eh. Kung ano man nasasapitin ito sa ICC. 30,000 families kontra kay Digong at kay Bato na pinatawag sa ICC. Hindi naman siguro kailangan His Excellency na masyadong maganda yung timbangan na gagamitin mo para malaman mo kung ano dapat mong gawin. Di ba? Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat, magpakabait ka palagi, ha? Shout out, Akira. Iskalat ni panay na ano sa'yo. Saan na kaya? Ba't busy si Akira? Uy, Friend Sherwin ulit. Sabi ni Tia Deli. Naku, Sir Rox. Iisa lang po ang ibig sabihin ng pambabalahura sa Kuting at ang kanyang administrasyon. Ano po? Hawak po ni Ingkong ang alas sa itim na lihim kung bakit po siya napwesto dyan sa White House. Kaya kahit pa po anong pambabalahura at kahit anong klaseng putik pa po ang ibato po sa kanyang muka, di po siya pumapalag at bumabanat o lumalaban pabalik. Yun lang po yun, Sir Rox, at wala na pong lulupit pang ibang dahilan, kaya baw lang po siya ng baw at lelembot-lembot at super duwag pagdating sa mga tamang desisyon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya wala pong tunay na pag-asa na maasahan dyan kay pambansang Kuting. Kuting na, Leon. Ang Leon at ang Kuting. Mas malimit pa nga po, ipinagtatanggol pa ang kanyang Ingkong Supremo. So, ang verdict po, Sir Rox, tantanan na po sana ang mga dramang palabas. Ano po? Hanggat yan dalawa pong yan, nandyan, wala pong magiging katahimikan ang bansang Pilipinas. Giyera at gulo araw-araw po na puro walang saysay at kapalakaran ang makikita at mapapanood mo. Sana lang mga yawa, kayo ay magsitigil na. Nakakasukan na kayo. Galit na naman. Mga pinutukan talaga kayo ng mga lintek mga buisit, mga lecheng yawa, kinam. Galit na naman siya. Hailey Wessinger, shout out Engot na lang talaga ang naniniwala sa pamilyang yan. Daming engot. Hailey. Isa siya sa mga politiko na nakinabang. Politiko na nakinabang. Nakakabwisit ang boses ng matandang yan. Boses demonyo. Friend Sherwin ulit Naku, Sir Rox, iisa lang po ang ibig sabihin ng pambabalahura ng Kuting sa Kuting at kanyang administrasyon po. Hawak po ni... Ay, nabasa ko na to. Nabasa ko na yata ito. Oo, nabasa ko na to. Nadoble padala ni Tia Deli. Rodelio Alpilor, shout out Ay, sir, totoo. Ay, sir, totoo po yan. Pare-pareho silang sinungaling. Mga mag-aamang fentanyl. Natawa ako sa iyo, sir. Natawa ako sa iyo, sir. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Eto si Ted. Shout out, Ted. Ginawa ng mga Duterte na parang batingaw ang media. Makakanti lang ay aalingaw-ngaw na. Pinaglalaroan lang tayo at nanloloko itong mga Duterte upang sila lamang ay mapag-usapan para hindi tuluyang malimutan ng mga tao. Tulad na lamang ng ipinapahayag ni Sara
natatakbong senador ang mag-aamang Duterte. Dapat pala, baliwalain ng mga tao ang mga Duterte para tuluyang manahimik. Totoo yan, Ted. Abe, ang social media, pag nakita, hinahabol pa eh. Tatanungin, si Sarah, sabi naman ni Sarah, iikot yung mata. No comment. Ay, mainstream media. Ito. Serapin Divina. Welcome to the club, ha. Lahat ng dapat alisin po, lahat ng dapat alisin po na yan. 5 years pa China na ang Pilipinas. Mga traidor na Pilipinos naman dyan, wake up please Mr. President, help our country, please close all pogos. Sabi ni Speaker, hindi raw. Malaki daw kita, sabi ni Speaker. Shirley J. Sir, shout out. Nako po, ang maniniwala lang sa mag-ama na yan ay yung mga alagad nila. Puro na lang kasinungalingan. Yung dapat seryosong usapan, ginagawang biro lang. Kaya talagang malalaman mo sa kanila na ginagawa nilang business ang politics, hindi paglilingkod ng tama sa mamamayan. Sana naman mamulat na ang mga tao na nabudol nila, Karoks. Good night po sa mga ka-warriors. Good night, Shirley J. Sir. Kalat ni ulit, oh. Good evening, Karoks. Banat lang ng banat, Karoks. Huwag mong tantanan. Hello, mga bear. Okay lang si mga bear. Al Olalia, shout out. Umeepal at nag-iingay ang mga Duterte, lalo na ang may sayad na expressment na napatunayang mga walang kwentang tao gusto mapag-usapan ulit. At sa isip nila, maraming tao ang may gusto pa sa kanila. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Sumagot si Marilo Pabian. Shout out. Shortcut na comment, friend. Hibang na hibang sila sa kapangyarihan. Totoo yan. Sumagot si Al Olalia. Tama, friend, maluho. Sobra, nabaliw sa ano yun, no? Ito si Jane. Jane L. shout out, sabi niya. Hello, Sir Rox. Alam mo, may kasabihan, kanino ang huling halakhak? Baka si BBM ang tatawa at tatawa habang nakakulong siya sa dahig. O di kaya nagtatago na parang daga. Tawa. Si Digong, astang no one can touch me. Maybe, pero laging meron at merong mas astig pa sa'yo. Sa English, there is always someone better than you. O mas tuso sa'yo. Oo. Sige lang, ipagpatuloy lang niya yung feeling high and mighty. One of these days, he will run out of luck. Totoo yan, Jane ka. Jane ulit, Sir Rox, binabantaan ni Dig si Dilima dahil ididemanda siya. Pwedeng may mangyaring di maganda kay Dilima dahil alam naman natin ang kakayahan ni Digong nyo. Pero kung walang lalaban sa kanya, magpapatuloy siya sa paghahari-harian sa Pinas. We have to free ourselves from this evil one, but the cost may be great. For as long as we trust in the God to help us combat the evil, there is no way we will fail. Si Lord ang backup natin. I firmly believe we will triumph. So let us pray for Dilima and Toto Kausing for their sad and and success. Ang laban nila ay laban nating mga Pinoy. They are the modern Rizal. Oh, totoo. Jane ulit, Sir Rox, hindi ako maka-BBM. Rest tayo. You know that. Kaya lang, sabi ni Kapersi, between BBM and Digong, mas kampihan muna natin si BBM because Digong is the clear and present danger ng bansa. Totoo yan. You know what I mean. Oh, siyempre. We have to get
rid of the danger first before it's too late. Kaya agree ako for now to support BBM regarding Digong. BBM might be quietly working against Digong kasi hindi pwede ang lantarang pamamaraan. So let's pray for the President to succeed. His success is the success of the Philippines. May PS pa. PS, saka na natin banatan si BBM sa mga kapalpakan niyang gagawin. Totoo yan. Pwede. Yan ang dapat, di ba? Ramon Valencia, shout out Bossing, hindi nila tatanggalin yan kasi gatasan nila yan. Bossing, dapat nga supresahin nila ang pagpunta doon para makita nila ang nangyayari. Totoo yan. Yun nga eh. Pag pupunta ka ng Pogo, wala namang dadala ka pa ng search warrant o whatsoever. Eh di wala ka na makikita. Kagaya nangyari sa Porac. O, data mo. May nagtimbre pa pala. Nasasalakayin sila. Kaya wala sila halos naabutan. O, anong naabutan nila? Gurami. Yung mga boss nakatakas na. Ang problema, yung punta na. Ginagawa palang taguan ng mga big boss ng Pogo. Patay tayo. Ramon Valencia ulit. Kung magpapaalam pa sila, nalulusob doon, baka pati kubeta ay pakintabin at linisin ng maigi. Ay, Ramon Valencia ulit. Kumusta lang sa lahat, Karaoke Warriors at sa pamilya? Okay lang kami, ikaw ba? Kamusta ka rin, ha? Jane L ulit, Si Rox, si Lito Lapid naman, okay naman siya. Okay na paimbestigahan sa Senado kasi mas kapanipaniwala si Toto Kausing, dapat ma-compensate ang mga magsasaka kundi man na maibalik ang lupa sa kanila. Totoo. Jane L ulit Ito namang ek ni Digong na kesyo ayaw niyang maging presidente si Miss No Comment. Tawa-tawa. Ayaw kong sabing utot mo, Diggs. At ano na yan, slip of the tongue. Sinong estupido ang aayaw sa Malacanang? All power and might nasa iyo. Ay, yung mga nasa laylayan na naman ang baka maniwala ng bastos na ito. Baka mapaniwala ng bastos na ito. Jun Lagon, my friend, shout out Ang sabi ni Pastor, good day Manong Roque, wala po talaga tayo problema sa Pogo, pati din sa Senado, sa Kongreso, pati na sa gobyerno. Ang problema po ay ang mga tao na nandyan sa mga ahensyang yan. Sana respetohin nila ang mga tao sa pagrespeto sa kapangyarihan na ipagkatiwala sa kanila. Huwag nilang abusuhin, huwag nilang babuyin. Totoo yan, Pastor. Cassandra Daisy, shout out Very interesting ang explanation ni Ronald Llamas sa Politoscope Monday edition. Kung hindi sa mga tiwaling mga Pilipino, sa mga sangay ng gobyerno dahil hindi naman makakapasok ang Pogo, kung hindi kasabwat ang mga ito, may mga biktima rin na Chino na gustong tumakas pero pinapalo ng kapwa niya Chino sa ulo at sa kalahat ng katawan. Totoo. Michelle Edwin, shout out Oy, salamat ulit Michelle Salamat talaga my friend. Sana pagpalain ka pa ni Lord at nang marami ka pang magawang tulong sa iyong pagiging generous. Totoo. Ganon din kay friend Shervin Sapeda. Sabi ni Michelle Edwin no comment ka, Rox, pero thank you for giving life to each and everyone's comments. You are one of a kind. Salamat ka, Rox. Always present, bossing. God bless. God bless, Michelle Edwin. Salamat ulit, my friend. Free JC po nito. Si Rox, ano naman sa palagay ko si Rox, ako naman sa palagay ko pinapaniwala ni BBM si Digong nyo na pinababayaan lang siya. Di siya ginagalaw kasi pailalim o patago ang galaw ni BBM dahil
nga papaano may kili-kili power pa rin ang Digong na yan. Kung aaralin mo talaga ang isang politiko na nasa power na at may banta pa sa kanyang pwesto, kahit sino namang tao na di matalino tatalino sa mga konkok ng paraan paano maaalis sa kanyang landas ang banta sa kanyang pwesto. Ganyan ang Marcos. Tignan mo si Amy, ibang style niya. Matalino sila in the sense na matalino sa kalokohan. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya, ako buong buhay ko sa politika na umiikot. Wala na akong ibang alam kundi maglingkod sa mga Pilipino. Kaya kahit laos na ako, matanda na ako, gustuhin pa ako ng mga Pilipino, gagawin ko. Tay Digong, bilang anak ninyo po, tama na. 1 is enough, 2 is too much, 3 is a lot, 4, 5, 6, 7. Nako po, disaster na po, Lord. Mahabagin Diyos, kayo na po ang bahala. Ang plano at kagustuhan ninyo ang mangyayari. Kasi yung plano po nila, tila unlimited na pagtakbo sa politika. Sawang-sawa na po kami, hirap na hirap. Umay na po kami, pero wala silang pakiramdam. Kinang ng salapi ang bida sa kanila. Amen po, Lord. God bless us, Tay, at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Ted ulit, magsang oras tayo, mga friend, Sabi ni Ted, may bagong pakulo si Amy Lacson. Amy Lacson? Alam ko na. Si Haba na baka. Dito makikita na takot si Amy sa sarili niyang kwento. Pinaplano daw ng China na girahin ang Pilipinas, ngunit hindi sa pamamagitan ng sundalo, kundi paliliperan daw tayo ng hypersonic missile. Ito nga yung topic ko ngayon, Ted, Natatakot daw siya. Natatakot daw, sabi ng bruha. Ngunit iba naman ang sinasabi ni General Browner. Nagkasundo na raw ang Pilipinas at China na paupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Marami ang nagtataka kung paano nakakuha ng ganitong impormasyon si Amy Lacson. Iba na talaga ang sip-sip sa China. Pati confidential information na sisip-sip. Ganon. Ray Shop ulit, Ewan ko niya kay Amy kung ano rin tinitira nito, no? Mukhang malaki na mana nito kay Digong. Ray Shop ulit, Sir Rox, yang si Digong, may nasabi ding tama. Sabi niya, laos na daw siya. Totoo yan, Sir Rox. Hindi man totally laos, pero papunta na doon kasi lahat naman ng bagay nalalaos. Sa sinabi niyang ayaw niyang maging presidente si Sara, siyempre, kabaligtaran ng ibig sabihin noon. Pero di ako naniniwala kay Aling Miss No Comment na 3 Duterte sa tatakbo sa Senado. Paano na ang Davao? Pwede na ba si Kitty mag-mayor? Malapit-lapit na si Rox. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit, Yung si Atty. Libayan, si Rox, na-disagree daw siya kay De Lima na pwedeng arestuin si Alice in Wonder Farm ng warrantless ng Bureau of Immigration. Hindi ako abogado, pero kuha ko ang ibig sabihin ni De Lima. Kaya lang si Atty. Libayan, iba naman ang tinatahak ng dahilan. Pareho silang abogado, kaya gets ko ang ibig mangyari ni De Lima. At disagree ako sa kanya. Mangyari ni De Lima at agree ako sa kanya. Pares tayo. 3J Shop ulit, Kung mag-eyewitness man si Alice in Wonder Farm, kailangan papeles ang pipirmahan niya. No hold bars. Kahit matamaan si Digong nyo. Pag hindi siya pumirma sa ganong kasunduan, walang kwentang maging eyewitness siya sa Pogo Syndicate. Totoo, tulad na nangyayari sa Parmali scam na yan. Walang gustong senador na pumirma sa konklusyon ng hearing ng Senado kasi matatamaan daw si Digong nyo. Kaya olats
ang resulta ng hearing na pinagsagastusan ng milyon-milyon piso tapos wala rin mangyayari. Totoo yan. Ganyan na mangyayari sa kaning tumistigo si Alice tapos di rin niya ituturo si Digong nyo. Sarsuela lang yan. Totoo yan. DJ Shop. Dahil niya si Digong nyo, involved yan sigurado sa Pogo. Siya nga nagpapasok niya. Parmali, sigurado din. Oh. Gentleman's agreement. Oh. Pati yung pagkakakulong kay Dilima. Oh. Ano ba? Kaya lang nga, bakit? ICC is the name of the game. Divine Wilson, my friend, shout out. Long time no hear, my friend, Divine. Sabi niya, cuddling criminals or obstruction of justice case against Digong. Hindi nga mapatawag sa Congress, kasuhan pa. Yun eh. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, to your loving wife and family at sa aming mga viewers po. Stay safe and God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Ha? Yan si Duterte shit. Sa 100 na sinasabi niya, swerte ang may isa sa tumama. Amo niyan ng big group, ng big sindikato, lalo na sa kill. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang Pogo, malaki ang pirang inabayad sa buwis ng gobyerno. Kung mga illegal na Pogo, yun ang pasasara nyo. Yun nga, sabi ni Speaker. Di kaya kumikita ka dyan, Speaker. Natanong lang, Speaker. Mission accomplished, mga boss. Oy, hanggang bukas pumuli. Sana makabalik ako na maaga-aga, no? Shout out, Brother Relly Asistio. Mirna Regalado, Adorasyon Di Maranan. Shout out sa inyo, mga friend, ha? Oh. Salamat ulit, my friend Michael Edwin. God bless. Hanggang bukas pumuli. Dasal.